So right now, andito na tayo sa number 5, fifth training nitong Millionaire Mind Bootcamp na pinamagatan na Millionaire Financial Foundation. Okay, so yun yung title ng training natin for today. Millionaire Financial Foundation. Ito yung tamang pundasyon na kailangan nating sundin para magkaroon tayo ng financial freedom at ma-achieve natin yung millionaire status. Okay? So ngayon, pag-usapan muna natin, ano ba yung 4 na reason bakit ang mga tao ay broke or walang pera? Ngayon, pag sinabing walang pera or broke, ito ay pwedeng temporary lang to. O, hindi naman siya pang matagalan. Kaya kapag sinabing broke is walang pera, hindi siya pang matagalan. Unlike doon sa poor, usually, ang salitang poor ay may kinalaman na sa mindset. Yun ay pwedeng maging lifetime. Kung hindi babaguhin yung ganong klase ng pag-iisip, yung pagiging utak mahirap, pwedeng maging mahirap pang habang buhay. And dahil nandito kayo, ibig sabihin wala naman kayong ganon. So pwedeng pinanonood mo tong video na ito ay broke ka pa lang or wala kang pera pero okay lang yun kasi hindi naman yan pang matagalan. Pansamantala lang yan. And that is also the reason why bakit ganito yung training natin. Okay, Millionaire Mind is para maturuan ka kung paano magkaroon ng Millionaire Mind and then later on ma-achieve mo yung millionaire status. Okay, nakaka-excite kaya yun kung iisipin mo ng mabuti na imaginein mo na milyonaryo ka na. Di ba? And pag in-imagine mo na milyonaryo ka na, ano usually yung bagay na pumapasok sa isipan mo? Di ba? Yung mga fancy stuff, luxury. Kasi ako rin naman hindi naman ang pumapasok sa isipan ko. Pero, ang totoong mga milyonaryo, huli na nila yung luxury na yun. So, yan yung pag-uusapan natin later on. Okay. So, 4 na reason bakit ang mga tao ay nawawalan ng pera. So, number 1. Okay, number 1 is mismanagement. Okay, mismanagement. Meaning, hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Na-experience nyo ba yung ganon? Yung kakasahod mo pa lang or kakapasok pa lang ng income mo tapos magugulat ka, wala na. Tapos iniisip mo, anong nangyari? Saan napunta? Yung nasa na yung pera ko? Ganon ba sa inyo naka-experience ng ganon? Kasi kung ganon ang na-experience mo, ibig sabihin, hindi mo minamanage yung pera mo at hindi mo sinusunod yung nandun sa money mindfulness. Hindi mo sinusunod. Okay, hindi ka nagiging committed. No, pinag-usapan natin kahapon or sa last training natin, yung about sa pag-leverage ng reminder, di ba? Kung meron kang gustong maging bagong habit or kaugalian, meron kang gustong maging bagay na gusto mong makasanayan gawin. Katulad na lang nun, example yun, yung paglalagay sa tawag dito sa iyong money manager. Paglalagin mo doon. Okay? Meaning yung paglalagay mo ng iyong mga expenses for the day, mga income for the day, yung paglalag ng mga transaction mo every day dun sa money manager. Gusto mong masanay na ginagawa mo yun, i-leverage mo yung alarm mo. Kung hindi mo siya magawa agad, no, isulat mo muna, pwedeng ilista mo muna and then later on mo na lang siya ilag. Kasi ako, sinanay ko yung sarili ko na ginagamit ko yung money manager na talagang kada labas, masok ng pera ko, talagang nilalagay ko kaagad. Napakadalang kasi hawak ko naman palagi yung cellphone ko . Di ba? Ganun ka rin naman. Karamihan sa inyo dyan, I'm sure, palagi mo rin namang hawak to . So, palagi mo na rin namang hawak, di mas madali mong masasana yung sarili mo na ginagamit yung Money Manager app. So, ginawa ko yon starting noong 2018. Simula 2018, talagang naglalag ako. Kahit piso lang yung ginastos ko dyan, ilalagay ko yon. Piso ginastos ko, piso pumasok. Wala akong pakialam kahit magkano yan, ilalagay ko pa rin. Kasi kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa maliit, hindi ka mapapagkatiwalaan sa malaki. Kung yung piso, hindi mo madisiplina yung sarili mo na paglalagay ng expense, kahit piso lang, diba? Huwag ka mag-expect na bibigyan ka ng malaking pera. Kasi sa maliit pa nga lang, hindi mo na maayos . Hindi mo na madisiplina yung sarili mo . Diba? So palagi niyo yung tatandaan. Kung gusto mo na kung gusto mo na mabigyan ka ng mas malaking blessing, mas malaking production, mas malaking income, kailangan maging disiplinado ka, maging grateful ka, maging appreciative ka sa bagay na kasalukuyan na meron ka and make sure na napapakinabangan mo yan ng maayos or nagagawa mo yung mga dapat mong gawin para dyan sa bagay na yan. Kahit maliit pa lang.
Kasi doon naman nagsisimula ang lahat eh. Di ba may kasabihan nga tayo, hindi naman makukumpleto ang 1 milyon kung kulang ng piso? Parang ganun. Di ba? So kung hindi mo hinahandle na maayos yung pera mo, hindi ka magiging financially free at palagi kang mamomroblema sa pera. Kung yung pagdidisiplina sa paglalagay mo sa money manager, hindi mo ginagawa, hindi mo sinasanay yung sarili mo, hindi ka magkakaroon ng financial freedom. Okay, itaga mo yan sa bato. Kasi hindi mo nga alam kung saan napupunta yung pera mo. Paano kung yayaman nun? Hindi mo nga alam kung saan napupunta pera mo. Sa tingin mo ba yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo, ganun din ang problema nila, hindi nila alam kung saan napupunta pera nila? Sa tingin mo ganun din sila? 'Di ba? Hindi sila magiging mayaman kung ganun din sila. Okay? So, disiplinahin mo yung sarili mo sa paggamit. So, yan yung number 1 na reason bakit walang pera ang tao, mismanagement.